Hello guys, welcome back to my channel. Panibagong araw at saka panibagong video na naman ang ibabahagi natin sa inyo. So ngayon guys, meron tayong isang LED TV dito. Kita nyo, kulubot na siya. Ayan yung problema niya. Kadalasan niyang nangyayari sa Sony Bravia. Ayan, subukan natin i-turn on. Tingnan natin yung mga image niya. So pwede pa naman siyang gamitin. Kaso nga lang parang nakaka-irritate naman sa mata. Tingnan, medyo pangit na talaga siya. So ito ang gagawa natin ng solusyon dito. Bali ang problema dyan ay yung tinatawag na polarizer niya ay nag-separate na siya doon sa glass. Yung polarizer niya sa sobrang init natutuklap na siyang kusa. So sa katagalan, at saka nangyayari yan doon sa yung mahilig magpunas ng TV na may basahan, may basa siya tapos pinupunas nyo habang mainit yung TV nyo. Ayan, minsan nagsisiparate talaga yung ano niya, nagre-react yung bonding niya, at saka pati yung polarizer niya ay naging brittle. So ayan, so ito ang susolusyon na natin ngayon at sana ay subaybayan yung video ito. So mayroon tayo ditong ipapalit na screen sa isang TV ko din na defective panel na. So yan, tatanggalin natin yon at saka ipapalit natin dito sa sirang polarizer natin. So ito na yun siya guys. So nakikita nyo, para na siyang chicharon. So kulubot na. At saka ito yung ipapalit natin, yung isang panel na galing sa sirang TV. Ang gagawin lang natin dyan ay tatanggalin natin yan. Bali dalawa kasi yan nagkadikit. Ang pagitan niya is ano lang, oil. So tawag doon, easy lang yan na i-separate. Kaso ingat lang para hindi mabasag at saka hindi masayang yung effort natin. So ayan, kita nyo yan. Ang ginawa ko dyan is nilagyan ko na lang siya ng wire sa gitna, tapos doon sa dulo para dulo to dulo yung secure. Para sa akin secure siyang gamitin. Pwede naman yung cutter kanina, dahan-dahan lang talaga guys. Tapos lagyan nyo ng palaman sa gitna para maghiwalay talaga yung dalawang tawag yan, yung glass niya. Bali itong sa ibabaw, ito yung gagamitin natin, yung pinaka front talaga ng TV. Yan, ayan, nabaliktad na natin yan. Nakikita niya parang nag rainbow. Yan yung oil niya sa ibabaw. So punasan lang natin yan. Tapos mayroon yung carbon sa ibabaw. Yan, pagtapos punas yun, tanggalin niyo yung carbon niya. Pero dito sa ngayon, tatanggalin muna natin yung polarizer niya sa yung TV talaga na kailangan palitan. So tingnan nyo, iniiwa ko lang dyan yung ano niya gamit ang cutter. Dapat yung cutter niya guys is hindi pa nagamit para at least matalim talaga siya. So easy lang siya ihiwa siya doon sa mga polarizer. So hindi lang sobrang din guys, alalay lang kasi glass din yan sa ilalim, baka mabasag. So masisira totally yung panel nyo. So ito na yung resulta niya, yung binaklas ko. Dahan-dahanin nyo lang guys. So hindi naman siya parang scratch proof naman yung ano niya, glass sa ilalim. Basta hindi nyo lang talaga diinan. Alalay lang siya na mabaklas nyo. So ito gamit ko rin, cutter lang gamit ko. So iwan ko yung iba dyan kung anong ginagamit nila. Yung sa akin okay na yung cutter. Tapos dito mayroon pa siyang mga glue na naiwan or yung mga pandikit niya. Ayan, nakikita nyo dyan. So tatanggalin pa rin natin yan hanggang sa ma-expose na yung glass lahat. At saka maging makintab na siya. So ang gagamitin natin dyan, ang ginagamit ko dyan is ano lang, yung pang dishwashing na liquid. Para pag kaskas mo dyan, so hindi babalik, nadidikit yung glue. So mawawala yung ano niya, pang stick, mag-stick siya doon sa glass. So ayan. So dandahan lang yung paggamit yun ng ano para hindi siya kakalat doon sa ilalim talaga, doon sa may ribbon or yung sa may top board niya. So ayan, kaskas nyo lang ng ganyan, dahan-dahan lang alalay. Huwag nyo lang talagang i-press ng todo kasi mabibiyak yung salamin niya. So alalayan. So nakikita nyo dyan, kinaskas ko pero hindi naman siya nagasgas.
ang tinanggal lang natin dyan is yung glue na naiwan sa ginagamit sa polarizer. So ayan, nakikita nyo guys, meron yan. So sundan nyo lang kung paano kinaskas yan. Bali naka-slot, so makikita nyo dyan sa ano natin, demo natin kung paano ginawa. So yan, nakikita nyo may kintab na, tapos meron pang naiwan ng mga ano. Yan yung tatanggalin natin. Ayan sila. Tatanggalin natin yan dahan-dahan. Tapos lagyan nyo ng konting dishwashing liquid para at least hindi na siya babalik. At saka mag-slide lang siya doon sa glass. Yan, na-expose na yan guys, glass na yan. Yan na yun dapat ang maiwan. Tapos ayusin nyo lang ng maayos. Ayusin lang ng maigi para hindi magkabasag-basag yung pano nyo. Kasi manipis lang din kasi yan eh. So kailangan talaga ng ingat din talaga. So medyo mabusisi din at saka delikado din yung kasi pag once na nabasag yan, tapos nasa kalagitnaan ka na ng paggagawa niyan, sayang na din. Yung trabaho mo ay wala lang, nauwi sa wala. Ayan, tanggal yan para mawala yung mga pino pa dyan, kasi pangit din tingnan kung may man naiwan pa dyan. Tapos lagyan natin ng polarizer dyan sa ibabaw. So kailangan talagang mawawala talaga yan, sisilipin nyo talaga yan. Kung meron pang naiwan na kahit mga parang lang, parang mga tuldok lang na alas kalit. Yan lang hanggang sa maubos yan. So kunting tiyaga lang talaga guys. Pero kung gusto niyo naman, meron namang mabibili niyan sa online na polarizer grade. So na lang. So see to it lang guys na yung screen nyo na ipapalit, magkapareho talaga doon sa original na pagpalitan nyo. Kasi pagpatong nyo dyan, so malamang hindi siya magkasya or sumobra or baka maikli. So dapat kung 32 lang, at sa tingnan nyo din yung shape talaga niya kung parehas may yung pagka-rectangle nila. So yan guys, makintab na siya, kulang na lang talaga kaunti ng linis. Yan, kunti lang yung linis na yan, tapos maya maya makintab na yan. Kung mayroon pang naiwan dyan, yan, linisan nyo, tapos tingnan nyo uli kung kailangan pa talaga linisan siya hanggang sa maging makintab na talaga siya. So ayan, makintab na siya. So nakikita nyo, okay na siya. Pero yan guys, pag i-on natin yan, widescreen lang yan. So kailangan talaga ng polarizer. Pag walang polarizer, ang mangyayari dyan, ayun, magputi lang siya. So ito yung ipapalit natin. Ito yung sa may oil banda na pinupunasan natin. Yan, tatanggalin natin yung carbon yan. Mayroong carbon din yan. So dahan-dahan lang guys, kasi manipis din yan. So ayan yun. So ito, kung ipatong natin to na hindi tinatanggalan ng carbon, so nakikita niyo parang nagre-rainbow, at saka very irritating talaga sa mata yung kikita nyo. So dapat tatanggalin natin yan. Tulad nito, nabaklas na yung iba. Sample ko lang yan. So yung portion dyan na malaki, hindi pa natin na tanggal yung carbon. So ngayon tatanggalin natin. So ang mangyayari dyan guys, maging na siya, transparent na talaga siya kung makuha natin yung carbon sa ibabaw. Ayan. Pero yung transparent na yan, pag ipatong natin doon sa screen na walang polarizer, maging blue screen na siya, at saka lilitaw yung magandang image talaga niya. Yun, dandahan lang guys, kasi pag mabasag yan, sayang din yung trabaho niya. So hindi pwedeng magmadali ka dito. So dapat talaga kunting ingat, extra ingat talaga guys. Yan lang. Para doon sa gustong makatipid, ayan, pwede siya. Sayang din naman, bili ka ng polarizer, pwede naman gamitan ng ganito. So kayod lang guys, kakayurin lang yan. Dan pa-slant din yung niya. So depende na din sa kasanayan niya. So ayan na siya. Ito na yung resulta niya. Kanina maitim siya kasi may carbon sa ibabaw, pero ngayon ayan na siya, transparent na siya. Pero hindi gaano transparent, parang may pagkaunting dark siya. So ngayon, ito na yung screen natin. Tinatanggal natin yan para ipatong natin yung ating isang panibagong polarizer na galing sa lumang TV. So ito na yon. So punasan natin na maigi, tapos
titingnan natin guys ang resulta ngayon kung ano ang mangyayari niya pag ipatong na yung isang polarizer natin na tinanggalan natin ng carbon compare doon sa dati. So ayan siya, nakapatong na. So yan na pala yun. So mas kakaiba talaga at saka mas maganda na yung image niya. So ipatong nyo lang guys, tapos ayusin nyo lang talaga dyan pagpatong na nakapantay talaga siya para pag balik nyo sa mga bracket na sa gilid. Ayan. So ano talaga siya yung tawag doon, hindi siya mababasag talaga. Kasi pag may nakausli at saka hindi siya balance pagkalagay, may tendency talaga pag higpit mo dyan, malamang magkabasag-basag yan. Kasi pag press mo, manipis lang kasi yan eh. So hindi na yan magbibend, diretso na yan basag kasi brittle na yan. So wala na siyang resistance sa bending. So yan guys, dahan-dahan lang talaga yung ano natin dyan gawa. So ito na yun. Bali nakabit na natin. So kumpara natin kanina nag rainbow at saka sa ngayon, ayan, maganda na siya. Tingnan nyo guys. So nawawala na yung ano niya. Diba yung pinaka-original niya is kulubot-kulubot. So ngayon, makintab na siya. At saka yung sa kanina pinato natin na hindi binawasan ng carbon. So may rainbow. So ngayon, yan. Clear na yung result ng ating trabaho. So sana guys, meron kayong napupulot na kaunting kalaman dito. At saka doon sa mag-repair na ganito, ayun lang yung ano ko sa inyo, kaunting ingat lang at saka para hindi mababasag at saka hindi naman masasayang yung pinagpaguran nyo. So ayan na yung sa gilid, yan, huwag nyo lang higpitan todo guys sa likod, alalay lang yung higpit nyo sa mga frame para hindi mababasag talaga. So pag ganito guys, alam niyo na kung paano ang gawin. Sundan niyo lang ulit yung video ko kung paano ginagawa. Tsaka comment down below na lang kung mayroon kayong mga may itatanong para at least masagot ko kayo kung anong pwede nating magandang isagot doon. So hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat. Goodbye po.